aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Biyernes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa loob ng 5 araw, atin pong narinig ang talinghaga at maging ang pagpapaliwanag ni Kristo tungkol sa pag-ibig. At ngayon, sinasabi ni Kristo na mag-ibigan kayo. Ito ang aking utos. So muli, sinusubukan nating pagnilayang mabuti kung paano nga ba natin uunawain ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo tungkol sa pag-ibig. At nasabi ko na rin na ang pag-ibig, kung ikaw ay iibig, ito ay isang desisyon na dapat mong gawin araw-araw. Hindi natin ito pwedeng ibase sa ating damdamin lamang, kundi ito ay isang mandatum. Ito ay isang utos mula sa Panginoon na mag-ibigan tayo. Kasunod niyan ay sinasabi ni Kristo, mag-ibigan tayo kung paano niya tayong iniibig. At nito mga nakalipas na araw, sinabi rin niya sa atin na kung paano akong iniibig ng Ama, gayon ko rin kayo iniibig. So ngayon, sinasabi ni Kristo, mag-ibigan kayo kung paano ko kayo iniibig. Sa pananaw ng mundo, ang pag-ibig, ito ay laging nagsasabing kung ano ang iyong makukuha. Sa taong nagmamahal, para bang bago ka magdesisyon o ang isang tao bago magdesisyon na magmahal, parang ang kinukonsider niya, ano bang mapapala ko sa kanya? Ano ba ang makukuha ko sa kanya? Napaka makasarili o selfish na intensyon kung bakit ang isang tao sumasama sa isang tao o kung kanino man kasi meron siyang makukuha. Pero yung sinasabi ni Kristo, kung
titingnan natin ang kanyang pag-ibig na ibinibigay sa atin. No? Ang pag-ibig ni Kristo, ang pamantayan na dapat nating sundan. Dahil ang pag-ibig na ito ay kung ano ang maibibigay mo. Hindi yung kung ano ang makukuha mo sa taong mamahalin mo, kundi may gusto kang ibigay sa taong mamahalin mo. Naintindihan po ba? Kasi ngayon talagang medyo ibang-iba ang pananaw ng mundo. No, lahat na lang ay kung ano ang makukuha, magsasabi at sisigaw na, mahal ko kayo. Dahil meron akong kukunin sa inyo. Ganun ang sigaw eh. Wala bang pwedeng sumigaw? Mahal ko kayo at ako ang magbibigay sa inyo. Sana ganun, no? Sana ganun ang sigaw ng gobyerno natin. Mahal ko kayo, kaya bibigyan ko kayo ng healthcare. Bibigyan ko kayo ng free access sa mga serbisyo. Kaya lang, lahat. Mahal ko kayo, kaya magbayad kayo ng tax. Sisingilin. Ngayon, pati yung mga solar, gustong kontrolin. Gustong i-regulate. Sabi ko, ano ba naman itong pag-ibig ng gobyerno natin sa atin? Hindi nila ma-regulate kung paano maaalis yung mga nakawan. Hindi nila ma-regulate ang Meralco kung paano babawasan. Ngayon, ang Meralco mismo gustong magdikta kung paano luwag-luwag ang mga tao. At wala rin ginagawa ang gobyerno kasi talagang mawawalan sila. Pero muli, ang tunay na pag-ibig, iisipin mo kung ano ang maibibigay mo sa taong pinipili mo ring mahalin. At hindi yung kung ano ang makukuha mo sa taong mamahalin mo. Amen?